Okay lang po ba sumali sa TikTok affiliate yung nagpo-promote ng product or nagbebenta? Napapansin ko po kasi simula nang sumali ako sa pagti-TikTok affiliate, parang nakafocus na po ako sa TikTok. Nawalan na po ako ng gana magbasa ng Bible. Tapos sa gabi, tinatamad na ako magdasal bago matulog. Parang feeling ko po malayo na po ako sa presensya ng Panginoon. Parang feeling ko, iniisip ko, puro pera na lang. Alam nyo mga kaibigan, mga kapatid, wala namang masama sa pagti-TikTok affiliate kung nagpo-promote ka ng mga product at lalo pa kung ang iyong mga pinopromote ay hindi naman mga malalaswa, kundi yung mga normal product at yung mga napapakinabangan ng tao. Wala pong problema dyan. Ang nagiging problema po ng mga mananampalataya ng Panginoong Jesucristo ay ang puso. Yung tipong pagkatapos mong ipanalangin na magkaroon ka ng maayos na trabaho, negosyo, tapos pag ibinigay na sa'yo ng Panginoon, tsaka ka naman tatalikod, tsaka ka naman lalayo sa presensya ng Panginoon. Pagkatapos kang pagpalain, ang ibabalik mo sa Panginoon ay ang paglayo mo para sa Kanya. Hindi lang po ito para doon sa nagtatanong sa akin, kundi in general po ito sa lahat ng mananampalataya ng Panginoong Jesucristo. Na darating talaga ang punto, merong mga mananampalataya na pag sila ay dumadaan sa matinding kahirapan, matinding pagsubok, grabe ang pagluhod sa Panginoon. Iiyak pa, magsusumamo ng gusto sa Panginoon para lang ibigay ng Diyos ang gusto nila. Na kung sila ay nahihirapan na, ay pag-aanin ng Diyos ang kanilang buhay. Kung sila ay walang mga trabaho, walang mga pinagkakakitaan, ay kung manalangin, ay grabe ang paglapit sa Panginoon. Pero saan ka? Pagdating na binigay na ng Diyos ang pagpapala, pag binigay na ng Diyos ang blessing na nararapat sa iyo, ikaw naman na mananampalataya ng Panginoong Jesucristo ay ganun-ganun na lang ang paglayo mo sa Panginoon dahil meron ka na, dahil nakuha mo na yung gusto mo na para bang ang dating ay wala ka ng kailangan sa ating Diyos. Ito ang tatandaan natin bilang isang tunay na mananampalataya ng Panginoong Jesucristo. Ang ating Diyos ay hindi genie, na pagka humiling ka ay gusto mo agad-agaran ay mabigay sa iyo ang gusto mo. At pag nakuha mo na ang gusto mo ay para bang wala ka ng pakialam agad sa Kanya. Dahil tatandaan mo, ang ating Diyos ay ang makapangyarihan sa lahat at lahat ng natatamasa mo sa buhay ngayon ay galing lahat yan sa Diyos. Yang negosyo mo, yang kalakasan mo, kung meron kang kinakain sa araw-araw, kung meron kang naisusuot, kung bakit nakakahinga ka pa ngayon, ay dahil yan sa Panginoon, dahil yan sa Diyos. Kaya't lahat ng bagay ay dapat mong ipagpasalamat sa Diyos. Maging problema man yan, hindi lang sa pagpapala, ikaw magpapasalamat sa Panginoon. At ito ang tatandaan mo, pag ikaw ay pinagpala na ng Diyos, wag na wag mong tatalikuran kung sino ang nagbigay ng biyayang yan sa'yo. Maraming Kristiyano ngayon ay nagiging baliktad na ang pag-iisip. Yung pagkatapos kang pagpalain ng Panginoon na imbis na mas ilapat mo ang sarili mo sa Diyos, ay mas lalayo ka na lang. Yan ang problema sa mga tao pag nalulunod na sa kayamanan. Pag hindi mo inaayos ang puso mo sa mga iyong tinatamasa na pagpapala ng Diyos, natatabunan ka na ng kayamanan kahit hindi mo na nakikita ang kayamanan ng Diyos, ang kaluwalhatian ng Diyos, ang habag ng Diyos, ang biyaya ng Diyos. Nabubulag ka na sa mga material na bagay. Ilayo mo sa akin ang walang kabuluhan at ang mga kasinungalingan. Huwag mo akong bigyan ng kahit karalitaan o kayamanan man. Pakainin mo ako ng pagkain na kailangan ko. Nawa-unawain natin ang bersikulong ito na hindi maranasan ang sobrang kahirapan at hindi rin naman maranasan ang sobrang kayamanan. Ang nais lamang ay yung karampatang pangangailangan, yung sapat na kailangan sa daily needs, lalo na sa pagkain. Yun lamang ang hinahangad. Dahil ito ang mga dahilan pag nangyari na sobrang hirap mo at sobrang yaman mo. Ito ang mga dahilan. Baka ako'y mabusog at magkaila sa iyo at magsabi, sino ang Panginoon? O baka ako'y maging dukha at magnakaw ako at gumamit ng paglapastangan sa pangalan ng aking Diyos. Yan po talaga ang nangyayari, hindi lamang sa mga normal na tao, maging sa mananampalataya ng Panginoong Jesucristo. Kahit Kristiyano na ay naaapektuhan pa rin ng mga ganito. Yung tipong pag nabubusog na, ibig sabihin, yan na lahat ng biyaya, ibinibigay na ng Diyos. Yung mga panalangin mo, sinasagot na ng Panginoon. Pero saan ka? Pag binigay na ng Diyos, lahat ng mga pagpapala, ng lahat ng iyong daing sa panalangin, ay nakakalimot na. Sasabihin, sino ang Panginoon? At ganun din naman sa mga dukha, yung tipong lumalayo na ang loob sa Panginoon at ginagamit na ang pangalan ng Panginoon upang lapastanganin.
at hindi na magamit para sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya't ikaw, Kristiyano, anuman ang nararanasan mo, kahirapan man yan, ikaw man ay dumadanas ng matinding pagsubok, ikaw man ay pinagpapala ng Diyos, tatandaan mo, it's either anong side naroon ka, wag na wag mong kakalimutan ang Diyos. Lalo pa, sa lahat ng pagkakataon, makontento ka. Dahil pag naranasan mo ang pagpalo ng Diyos dahil inaabuso mo ang kanyang biyaya, baka hindi mo magustuhan at magsisi ka sa lahat ng aksyon na ginagawa mo sa buhay na ito. Kaya kaibigan, kapatid, matuto ka sa lahat ng bagay ay magpasalamat ka sa Diyos. Kilalanin mo na lahat ng meron ka ay galing lahat yan sa Panginoon at wag na wag kang makakalimot. Pag binibigay na ng Diyos lahat ng pagpapala na kinakailangan mo sa iyong buhay na ito. Nawa naging pagpapala po ang mensaheng ito. Maraming salamat po and God bless you all.